Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Tumunog ang telepono sa ibabaw ng tukador habang naglilinis ng silid si Allison. Si Alexa ay kasalukuyang naglalaro ng Barbie doll habang nanonood din ng paborito nitong cartoon sa TV. Katatapos din lang niyang paliguan ang anak. "Hello Dad. When are you coming back? Gusto na naming makita ng mami mo ang aming apo. Marami na ring trabaho ang naghihintay sa opisina. Hindi ka pwedeng mawala ng matagal." Napaupo siya sa gilid ng kama habang walang maapuhap na isasagot sa daddy niya. Wala silang malinaw na usapan ni Joaquin. Kahit matapos siyang angkinin ng 2 beses kanina. Hindi rin niya alam kung may dapat ba siyang asahan dito. "Hindi pa ako pwedeng umuwi, Dad." Huminga siya ng malalim matapos maguluhan kung aling tahanan ba ang tinutukoy niya. Ang tahanan ba sa mga bisig ni Joaquin at sa kanyang anak na si Alexa? O hindi ang opisina niya at hindi na ang bahay ng mami at daddy niya? May mga inaasikaso pa si Joaquin sa bukid. Pagdadahilan niya sa ama. May negosyo din siya dito na hindi pwedeng basta iwanan. "So anong plano mo? Dalhin mo dito ang anak mo pag bumalik ka. Gusto na namin siyang makilala." Isa din yun sa kinatatakutan niya. Joaquin thought that her staying in his house was the way to gain Alexa's trust and eventually take her away from him. Kapag umalis siya kasama ang anak ay kamumuhian siya ni Joaquin. "Pag-uusapan muna namin ni Joaquin, Dad. If you can convince him, you can bring this to court to make things easier." "No, Dad." Mabilis niyang sagot sa ama. Maraming inaasikaso si Joaquin ngayon dahil bukod sa lupain nila ay may mga kumpanya siyang inaasikaso. "Huwag na kayong makialam sa relasyon namin dalawa. It's my decision to stay here." "But you're not married to him, Allison." Pagalit na wika ng ama sa kanya. "Paano kung walang balak talaga ang lalaking yan na pakasalan ka?" "He offered, Dad." Wika niya na walang katiyakan dahil taon na ang lumipas matapos ang huli nitong pagtatanong sa kanya. Ako lang ang umaayaw. Napabuntong hininga din ang daddy niya sa kabilang linya sa sinabi niya. Hindi niya kailangang sabihin na iba na ang nagmamay-ari ng puso ni Joaquin ngayon dahil gusto pa rin niyang umasa kahit pag-aano kaliit ang pag-asang iyon. "Hindi ko maintindihan kung anong tumatakbo sa isipan mo." Muling wika ng ama niya. "Matapos mong magkaroon ng iba't ibang boyfriend, hindi ka pa rin makapagdesisyon kung sino ang gusto mo. Bakit hindi mo nalang balikan si Tristan? Anak yun ang kasosyo natin sa hotel." "Matagal na kaming hiwalay ni Tristan, Dad. Almost a year. I want to be with my daughter. I still suggest to get you a lawyer to get your child's custody. Ano man ang mapag-uusapan ninyo ni Joaquin, ay panalo ka na agad sa kaso." "Hindi ko kailangan ng abogado, Dad. Goodbye, Dad." Paalam niya kaagad sa ama para tapusin na ang pag-uusap. "Say hi to Mom. Tatawag ako kapag makakaluwas kami kasama si Joaquin." Walang nagawa ang ama nang ibaba niya ang telepono. Mabigat ang loob niya na lumapit kay Alexa at mahigpit na niyakap ito. Kanina lang ay masaya siya nang humalik pa si Joaquin sa kanya bago ito umalis. Ngayon ay ipinaalalang muli ng ama ang totoong kalagayan niya sa buhay ni Joaquin na hindi pa rin siya nito pakakasalan kahit pa ipagkaloob niya ang sarili ng paulit-ulit. Hindi mapakali si Joaquin habang kausap ang ahente ng supplier ng isang brand ng poultry supplies na gusto makipag-partner sa kanila ni Nancy. 11:00 pa lang ng tanghali pero hindi niya pa rin siya umuuwi. He misses Allison. Kung wala lang siyang meeting ngayon, ay pwede naman niyang ibilin sa tauhan ang ibang trabaho. He needs to spend the time with his family. Family. Hindi pa niya alam kung ano ang plano ni Allison
pero umaasa siyang kasama na sila ni Alexa roon. Gusto niyang isipin na may damdamin na ito sa kanya kung ang pagbabasihan niya ay ang mainit na pagtugon nito tuwing inaangkin niya ito sa kama. Napangiti siya sa kanyang iniisip. Allison was in fire in bed. Kailan ko matatanggap ang approval mo sa proposal ko, Mr. Joaquin? Tanong ng kaharap na ikinagulat pa niya. Wala sa sarili na itiniklop niya ang folder at kinamayan ito. I call within this week. Kakausapin ko lang ang business partners ko tungkol dito. Nakangiti niyang wika rito. And I can't wait for Miss Nancy to join us in the meeting. Nakangiti ring wika ng ahente. Saka nagpaalam na sa kanya. Agad niyang tinawagan si Nancy pero hindi ito sumasagot. Nagpasa siyang umuwi na muna pagkatapos magbilin sa assistant niya. Malayo pa sa'y naririnig na niya ang kwentuhan ng mag-ina niya na nasa kusina. Alam niyang alas 9 umalis si Nana Rosa para sa 1 linggo nitong bakasyon. Mula sa sala ay tanaw niya ang kusina at nakitang sumasayaw ang anak na sinasabayan ang pinanunood sa isang non-time show. Kahit si Allison ay umiindak minsan at sinasabayan ang anak. Sumandal siya sa pintuan at sandaling pinanunood ang dalawa na wala pang idea sa presensya niya. Punong-puno ng saya ang puso niya at halos hindi siya makahinga. Ilang araw pa lang si Allison sa bahay niya ay kinatatakutan na niya ang araw na maisip nitong umalis. He knew his life will never be the same without her. Daddy! Pareho silang nagulat ni Allison at nagatinginan pa. Lumakad siya papasok ng bahay at kinarga ang anak na sumalubong sa kanya. Magaling palang sumayaw ang anak ko. Saan mo natutunan yon? Tinuturuan po ako ni Mami simula po kahapon. Tuwang-tuwang na kwento naman ang anak sa kanya. Lumapit siya kay Allison at hinapit ito sa baywang. Can you show me some steps? Hindi naman ako marunong sumayaw. Pinapanood ko lang sa Alexa sa YouTube. Pagdadahilan naman ito. Oh come on, nakita kitang sumasabay kanina. Masusunog na ang niluluto ko. Pag-iwas naman ito bagamat nakangiti sa kanya. Ano ba yung nakasalang mo? Adobong baboy. Ito lang naman ang madaling lutuin. You're becoming a submissive housewife. Ni sa panaginip hindi ko inaasahan na ganito ka. Akala mo ba hanggang pag-iinarte lang ang alam ko? Amused itong tanong sa kanya. Sumandal siya sa tiled counter habang pinagmamasdan itong hinahalo ang malapit ng maluto na adobo. Pawisan ang mukha nito dahil na rin sa mainit sa kusina. Kinuha niya ang sandok dito at itinuloy niya ang ginagawa nito. Kagagalitan pa ako ng daddy mo kapag nakita ka nagluluto dito. Hahanap ako ng kapalit ni Nana Rosa pansamantala. Kung hindi mo pinayagan na magbakasyon yon, hindi ka mahihirapan dito. Pinatay niya ang kala ng maluto ang ulam. Saka hinapit muli si Allison at pinunasan ng panyo ang noon nito na puro pawis. Hindi naman mabigat ang trabaho ng pagluluto. And I am enjoying, yun ang totoo. Pero hindi bagay sa'yo. Ikaw ang pinagsisilbahan sa bahay nyo. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya mo sa akin? Si Mami ay nagluluto din naman para kay Dad. Pagbibigay nito ng katwiran sa kanya. Ibig mo bang sabihin, ginagawa mo to para sa akin? Tudyo niya kasabay ng isang pilyong ngiti dito. Maliligo muna ako. Pag-iwas nito sa katinanggal ang suot na apron. Hindi ka pwedeng maligo dahil nakababad ka sa kusina. O sige, pagkatapos na lang kumain. Lalong hindi ka pwedeng maligo kapag busog ka. Ang dami mong hindi pwede. Ikailan na lang ako maliligo? Mamayang gabi para kasama mo ako. May pilyong bulong niya kay Allison. Pinamulahan naman ito ng mukha at napahalakhak siya. Umupo na sila sa mesa para kumain na. Pagkatapos ng pananghalian ay nagtangka si Allison na maghugas ng mga pinggan pero pinigilan niya ito. Ako na dito. Magpahinga ka na para makaligo ka. May pupuntahan tayo mamaya. Saan naman tayo pupunta? Takang tanong naman ito. Magpipiknik tayo sa talampas. Nakangiti niyang wika rito. May beach ba doon? Bumilog naman ang mga mata nito sa tuwa. Natawa siya sa reaksyon nito. Talampas. Hindi sweetheart.
Gusto mo bang mag-beach? Nawala ang ngiti sa mukha nito. Sa ibang araw na lang, babalik ka pa sa opisina, hindi ba? Mukha ba akong babalik dito? You have me all day, sweetheart. Kumindat siya dito at napangiti naman si Allison. Are we going to the beach, Daddy? Excited ding tanong naman ni Alexa na nakikinig sa pag-uusap nila. Sa talampas lang, baby. Bakit? Mas gusto mo ba sa beach? Yes. Masayang sagot naman ng anak. Okay, sa beach tayo. Pero mamaya pa dahil tirik pa ang araw. Do you want to swim? And play in the sand too. Agad naman nasagot ang bata na puno ng tuwa sa mukha nito. Nang matapos siyang maghugas ng pinggan ay inaka na niya ang dalawa sa sala. Pinagmamasdan ni Allison si Joaquin at Alexa na nanunood ng TV sa sala. Naka-short at puting t-shirt na lamang si Joaquin at hinihintay na bumaba ng kaunti ang sikat ng araw para hindi mangitim at mag-sunburn si Alexa. Masaya siya na wala na ang galit sa kanya ni Joaquin at wala na ang pader na pagitan nilang dalawa. Gusto niyang ipaglaban ang karapatan niya kay Nancy. Nancy must be present now, pero hindi niya babaliwalain ang nangyari sa kanila ni Joaquin. Kung kailangang gamitin niya iyon laban kay Nancy, ay gagawin niya. At kung ipangangalandakan nito na may anak ito kay Joaquin, ay ganoon din naman siya. Nauna siyang nagkaroon ng anak sa lalaking lihim niya ngayong minamahal. Bilog nga talaga ang mundo. Ang dating nagmamakaawa sa kanya, dati para mabigyan niya ng pansin, ngayon ay hinahangad niya at gusto niyang siya ang piliin. Lumakad si Joaquin sa katumayo sa harap niya. Ang dalawang kamay niya ipinalibot sa baywang nito. Hindi man siya inaalok ng kasal matapos ng ilang beses na nangyari sa kanila, ay naiintindihan naman niya. Maghihintay siya kung kailan ito makakalaya kay Nancy. Hindi siya aalis sa bahay nito kung yun lang ang paraan para mapasa kanya si Joaquin. Malalim ang iniisip mo. Namimiss mo na ba ang bahay niyo? No. Mabilis niyang sagot dito. Kapag umalis siya ay muling uukupahin ni Nancy ang bahay na iyon. Mula nang dumating siya ay hindi na nakikita ng anak ang babaeng yon dahil hindi ito nagpupunta sa bahay ni Joaquin. Kahit si Joaquin ay maaga na ring umuuwi, kaunting panahon na lang ang kailangan niya para tuluyan niyang mabawi ang lalaking minamahal kay Nancy. Anong iniisip mo? Tanong nito sa kanya. Wala naman. Liar. Anong oras ba tayo aalis? Pag-iba niya ng usapan. Tara na, para makahanap na tayo ng makakainan. Tinawag niya ang anak at binitbit nito ang gamit na inihanda niya kanina. Nagbilin si Joaquin sa tauhan na sabihan ang ama nito na gagabihin sila pabalik. Nasa kalahating oras na ang binabaybay ng sasakyan ni Joaquin bago nila napuntahan ang private resort na pagmamay-ari ng kakilala nito. Tuwang-tuwa ang anak niya na agad naman nagtampisaw sa parting mababaw lang ng tubig. Hinila na rin siya ni Joaquin para lumusong. Itinakip niya ang mga braso sa katawan dahil nababasa na ang manipis niyang t-shirt. Wala siyang dalang swimsuit dahil hindi naman niya naisip na dadating ang oras na iyon na kailangan nilang mag-swimming. Masaya silang nagtatampisaw sa tubig habang si Joaquin ay karga ang anak at tinuturo ang lumangoy. Siya rin ay paruot parito sa paglalangoy dahil namimiss na niya ang pagbabad sa tubig. Makalipas ang 15 minuto ay nagpababa na si Alexa dahil gustong maglaro sa buhanginan. Matapos maihatid ang anak sa pangpang ay lumakad muli si Joaquin patungo sa kanya sa may kalilimang parte ng dagat. Nang makarating ito sa tapat niya ay buong paghanga itong tumitig sa kanya, kaya't ipinag-cross niya ang dalawang kamay sa dibdib niya. Nahihiya ka pa ba sa akin? May pilyong tudyo nito sa kanya. I tasted all of you, sweetheart. Wala kang dapat itago. And you're very sexy. Kung ikukumpara kay Nancy, ay mas sexy ang babaeng yun sa paningin niya dahil mas matangkad ito at puno ng kumpiyansa kapag naglalakad. Dati ay ganoon din naman siya, pero mula nang manirahan siya sa bahay ni Joaquin, ay tinalo na ang mga agam-agam niya, lahat ng kumpiyansa niya sa sarili. Bumaba ang labi ni Joaquin sa kanya, saka nito ipinalibot ang mga braso sa katawan niya. 5:00 pa lang ng hapon at maliwanag pa ang paligid.
Pero wala naman siyang natatanaw na ibang tao kanina. Tinanggap niya ang mga halik nito na bumaba pa sa punong tainga at leeg niya. Naglalakbay naman ang kamay niya sa dibdib nito at nilalaro ang mumunting balahibo roon. Kung wala lang si Alexa, ay gusto kitang angkinin dito. Pabulong na wika ni Joaquin. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng dibdib nito at ang marahas na paghinga nito. But she's with us. Pumunta na tayo sa pangpang. Suhestyon naman niya rito. Hindi naman kumilos si Joaquin na nakatayo lang sa harapan niya. Bago pa siya makapag-isip kung ano ang gagawin, ay ipinasok na nito ang kamay sa ilalim ng puting t-shirt niya. Joaquin, akin ka lang, Allison. Wika nitong titig na titig sa kanya. Ramdam niya ang pangangailangan nito, pero nahihiya siyang makita kung gaano rin niya kagusto ang paglalakbay ng kamay nito sa katawan niya. Pumikit siya nang bumaba ang kamay ni Joaquin sa shorts niya at pilit na ipinapasok ang kamay doon. Napakapit siya sa mga braso nito dahil sa sensasyong dulot nito. Itinaas ni Joaquin ang mga daliri at dinadama ang pinakasensitibong parte roon. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang mukha niya at may gusto siyang abutin na hindi niya maintindihan. Ibinibigay sa kanya ni Joaquin ang saya gamit ang mga daliri nito. Mo one for me. I want to hear that you love what I do to you. Utos pa nito habang pabilis ng pabilis ang pagpasok ng daliri nito sa kasilanan niya. He was making love with her own hands. Joaquin, please. Wika niya nang malapit na niyang marating ang sukdulan. Inangkin ni Joaquin ang mga labi niya nang tuloy na siyang nadala sa sensasyon. Ilang sandali lang ay para siyang lantang gulay at nangihina ang mga tuhod. Kinarga siya ni Joaquin hanggang sa makabawi siya ng lakas. Why did you do that? I can resist not to make love to you. Bulong nito sa tainga niya. But that's not making love. Your finger. Pagtatama ko bagamat nakangiti sa kanya. Yes, and now, it's your turn to do the favor. Nakangiti nitong wika sa kasiya ibinaba sa tubig at iginiya ang kamay niya sa pagitan ng mga hita nito. Nanlalaki naman ang mga mata niya nang maramdaman ang kahandaan nito. I want you so much. Inangkin nitong muli ang mga labi niya habang ang kamay niya ay inihawak niya sa pagkalalaki nito. Sinusundan niya ang paglandas ng hintuturo nito hanggang sa kaya na niyang gawin ng kusa iyon. Gusto niyang ibigay ang kasiyahan kay Joaquin, kaya sinusunod niya ang lahat ng utos nito. Ilang sandali pa ay yumakap na ito na mahigpit sa kanya matapos nitong marating ang sukdulan. Nanatili silang nakatayo sa gitna ng dagat sa loob ng mahabang sandali. Mami, look! Tuwang-tuwang wika naman ni Alexa nang makahukay ito ng buhangin. Tinulungan nila ang anak na makagawa ng sandcastle, pero dahil umabot ang alon sa pangpang, ay unti-unti nang gumuho ang ginagawa nila. Oh no! Sumimangot naman si Alexa nang tuluyang masira ng alon ang ginagawa nila. Agad naman itong niyakap ng ama para hindi ito tuluyang umiyak. We'll make a bigger and stronger sandcastle, baby. Nakita ni Allison kung gaano kamahal ni Joaquin ang anak nila. Nagsisikip ang dibdib niya sa paghanga at pagmamahal sa binata. Hindi niya gustong sa iba nito ialay ang pag-ibig na iyon. Sa kanya lang si Joaquin. Kailangan niya ang pag-ibig nito. Sabay-sabay nilang pinagmamasdan ang palubog na araw pagkatapos. Nakayakap si Joaquin sa kanya habang lahat sila ay nakatanaw sa dagat bago lamunin ng dilim ng tuluyan ang paligid. Wala rin siyang tigil sa pagkuha ng larawan. Alas 7 nagpa siyang magyaya si Joaquin na umuwi na. Nakatulog naman si Alexa sa kandungan niya habang nasa daan dahil na rin sa pagod. Pagdating nila sa bahay ay naroon ang sasakyan ni Nancy na ikinasimangot naman niya. Akala niya ay matatapos na ang araw na ito ng masaya. Nang bumaba sila ay agad itong sinalubong ni Nancy na tila wala siya roon. Si Joaquin ay inakyat muna si Alexa sa silid bago hinarap ang bisitang naroon dahil bukod kay Nancy ay may kasama itong matandang lalaki. Pumasok sila sa sala at inilagay ang gamit na dala sa sofa. Nang lingunin niya ang mga tao sa veranda, ay nagtama ang paningin nila ni Joaquin.
Kung ano ang ibinabadya ng mukha nito ay hindi niya maintindihan. Lumapit siya sa pwesto ng mga ito at nagimbal sa mga narinig. Kailangan na nating itakda ang kasal bago pa mahalata ang tiyan ni Nancy, Joaquin. Makakasira ito sa kandidatura ko. At dahil ikaw na rin naman ang magiging asawa ng anak ko, kailangan mo na rin akong tulungan sa pangangampanya. Malaki ang tiwala ng mga tao sa iyo dito sa San Fabian at sa ibang bayan. Makakadagdag ka sa tiwala ng mga tao sa akin. Pero hindi pa namin po napag-uusapan ang mga ito, Dad. Tila tutol naman na wika ni Nancy. Sa tingin mo ipapayag ako na hindi ka pakasalan ni Joaquin? Nasa tamang edad ka na para mag-asawa, Nancy. Halos pasigaw na wika ng ama nito. Mag-uusap muna kami ni Nancy, Mr. Asi. Narinig niyang mahinahon na wika naman ni Joaquin. Aasahan kong makakasal kayong dalawa sa lalong madaling panahon. Naramdaman ni Allison ang panginginig ng katawan at panghihina ng kanyang tuhod. Tila bumbang sumabog sa pandinig niya ang mga pag-uusap ng mga tao roon na ikinasisikip ng kanyang dibdib. Bago pa man bumagsak ang mga luha niya sa mga mata, ay mabilis nitong tinungo ang silid sa itaas. Tumuloy siya sa banyo at doon umiyak ng umiyak.